Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Scorpio. Alamin natin, Scorpio, kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunod. This is for May general reading, May 2025. Scorpio, storm warning. Bakit may storm warning ka? It's number 10. Okay, one card tayo dito sa body care. Wow. Okay, Scorpio, number 10. Sinasabi ng barasi sa'yo na siguro marami kang mga nararamdaman sa katawan mo. Like mga physical pain. Ano ba, may mga makati ka ba sa katawan mo or masakit sa katawan mo? Sinasabi ng bara sa'yo dito is storm warning siya eh. Diba? So, pwedeng marami kang nararamdaman ngayong May na to na hindi maganda sa body mo. Kaya lumabas yung body care kasi sinasabi na kailangan mong seryosohin itong storm warning na to. Kasi yung storm warning, yung parang pag-asa yan, diba? Like pag may parating na bagyo, sasabihin sa'yo kung ano yung ibabalita, kung anong signal sa region na ganito, ganyan. So, parang ganun din to. Sa mga Scorpio dyan na like may mga masasakit kayo sa katawan, kailangan yung pakinggan yung katawan nyo. Okay? If possible, magpatingin sa doktor. Hindi tayo doktor dito. But yung message sa'yo is all about the storm warning of your body, physical health. Okay? So, maging attentive ka sa mga nararamdaman mo. Huwag mong ipagsawalang bahala kasi yung katawan natin hindi yan nagsisinungaling. Parang yun eh, pag pagod na, papakita niya talaga sa'yo, ipaparamdam niya na pagod na siya. Okay? Okay. So, yung third deck mo is Titanium Rainbow Multi-Facet. So, dito nakikita ko sa'yo dito na may mga Scorpio na siguro magiging sobrang sensitive sila. Sensitivity to sa emotion, yung parang mabilis sila magalit, mabilis sila mainis. Understandable to if may mga nararamdaman ka sa katawan mo, diba? Pag halimbawa masakit yung ulo mo, masakit yung paa, magiging irritable ka talaga. So which is understandable yan para sa'yo. So yun. And yung emotion mo naman ngayong buwan ng Mayo, understandable naman yun. If feeling mo stress ka, depressed ka, lalo na yung iba na parang like first week and second week of May, wala kang perang hawak, parang ganun. So, medyo maiinis ka, may stress ka, parang ganun. Okay. Okay. Mag-iingat ka, Scorpio. Babae ka ba or lalaki? Nakikita ko sa'yo dito, posibleng ikaw ay may hindi inaasahang pag-aaway with your mother. Kung may mother ka pa. Or pwedeng sa trabaho to, sa mga babae na pwedeng boss mo na, manager. So, ingat-ingat ka. Kasi, pag-aaway, misunderstanding, or kung ano man to na competition. Dito din sinasabi ng bara, meron ding mga Scorpio na binibigyan ka ng pagkakataon ng universe ng pagbabago. Diba? Yung parang pinipresent sa'yo, oy, Scorpio, ito yung changes na pwede mong magawa. Pwede kang pumunta ng ibang bansa, magsimula ng bagong buhay doon. But ikaw, nilalaban mo talaga eh. Diba? Kinukontra mo eh. Sinasabi mo, hindi. Masaya na ako dito sa Pilipinas eh. Scorpio, kailangan mag-isip. Nasa tama ka bang direksyon? Hindi. Nasa tama akong direksyon. Parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito, ino-offeran ka ng The Empress eh. Ang The Empress kasi na to, it's all about new beginnings. Una, tungkol sa body mo. Like, for example, may naramdaman kang hindi maganda sa katawan mo. It's a sign na kailangan mo magpa-check up. Pero magulo yung isip mo eh. Yung parang matigas yung ulo mo. Hindi, nilalaban mo pa rin, hindi, okay lang ako, healthy ako, ganyan, ganito. Sa relationship, ganun din. Like for example, sinasabi siya ng The Empress na, ay, ang karelasyon mo, hindi yan
maganda para sa'yo, ganyan, hindi, mahal ko siya eh. Parang ganun. So, lahat ng ino-offer sa'yo ng The Impress, kinokontra mo. Or posibleng, yung chance na binibigay sa'yo para baguhin yung takbo ng buhay mo, ay hindi mo masyadong binibigyan ng pansin. Diba? Ito pa yung kailangan mong ingatan. Mag-iingat ka. Ang dami-dami ditong chismosa. Nakikita ko sa'yo dito, huwag kang masyadong magpapaniwala doon sa mga taong alam mo na chismosa. Alam mo na naghahanap lang siya ng balita. Yung parang kinukumusta ka, uy, kumusta ka na Scorpio? Yung taong ito, minsan, hindi naman siya nangungumusta dahil na-miss ka niya. Wala eh, gusto ka lang niyang tanungin kung ano yung problema mo sa buhay para i-chismis niya. So, mag-iingat ka. Ingat-ingat tayo sa mga kwento natin ha, sa mga ikinakwento pala natin. Kasi hindi mo alam kung, diba? Nandito yan eh, the devil, lalo na sa mga Capricorn. Ingat-ingat ka Scorpio sa Capricorn. Kasi yung Capricorn na to, pwedeng chismosa siya, or pwedeng, yun nga, temptation siya, na pwedeng, pag kwento mo sa kanya yung plano mo, pwedeng itetempt kanya na, uy, wag mo subukan, ganyan, ganito. So, ingat-ingat ka. Okay, ang ganda neto. Posibleng mayroon kang hinihintay. Okay, may hinihintay ka, Scorpio. It's either naghihintay ka ng job offer, international, or pwedeng yung iba sa inyo, naghihintay ka ng tamang pagkakataon para makipaghiwalay sa iyong partner, or pwedeng yung iba sa inyo dyan, naghihintay kayo ng tamang lugar or tamang sitwasyon para, di ba, makaalis ka sa ganyang klaseng toxic na relationship or toxic na trabaho or negosyo or environment. Nakikita ko sa'yo dito, kung ano man daw itong hinihintay mo, parating na siya. Pero, darating siya, hindi sa ngayon. So, hindi siya, parang, halimbawa, nag-pray ka ngayon, nag-manifest ka ngayon na, ay, gusto ko ng ganyan. Hindi siya darating ora mismo. Diba? Hindi siya automatic. Kailangan mong maghintay. Oh, diba? Ang ganda na ito. Diba? So, yung 3 cards mo dito, Scorpio, sinasabi na may matatanggap kang napakagandang balita. Ang balitang ito pwedeng galing sa ibang bansa or galing lang sa Pilipinas. Ang balitang ito ay posibleng magdadala sa iyo ng sobrang ligaya, sobrang celebratory yung balitang ito. Baka tungkol to sa anak mo, kung may anak ka, sa apo, sa pamilya, or kung ano man to na rason para maging masaya, para mag-celebrate. Okay? So, yun yung isa na rason. Ang another reason dito is pwedeng may mag-o-offer sa iyo ng trabaho. So, pwedeng it's a long distance job or long distance talagang offer. And posibleng yung trabaho itong ino-offer sa iyo, dito ka talaga magiging successful. So, ibig sabihin niya, matagal mo na tong pangarap, matagal mo na tong plano sa buhay. It's 6 of Cups, sinasabi na matagal mo tong pinag-isipan. So, yung Ace of Pentacles, sinasabi niyan sa'yo na kung ano man itong i-offer sa'yo na financial new beginnings, talagang magdadala to sa'yo, hindi lang sa sarili mo, kundi sa buong pamilya mo ng sobrang contentment and happiness. Okay? So, kunin natin yung baraha dito. So, nakikita ko sa'yo dito, Scorpio, etong darating na offer sa'yo, matagal na tong nangyari, or matagal mo na tong pinagpipray, na-manifest. Kaso lang, napagod ka, 'di ba? Napagod ka sa paghihintay, so parang binaliwala mo. Parang give up mo siya. So, ngayon, pinapakita sa iyo ng universe na hindi pa huli ang lahat, 'di ba? So parang sinasabi sa iyo ng universe na hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa ulit na magsimulang mangarap, pwede ka pa ulit na magsimulang gawin kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Pwede ka pang 'di ba, yung i-continue mo, like pwedeng yung pag-aaral, pwedeng nag-aral ka dati, pwede ka ulit mag-aral, or pwedeng dati kang OFW, gusto mong bumalik sa ibang bansa, pwede ka ulit na bumalik sa ibang bansa. 'Di ba? Ang nakikita ko sa'yo dito, may mga connection ka. Ang sinasabing connection dito is pwedeng kaibigan, mga allies, feeling mo kakampi mo sila, pero once na sinasabi mo sa kanila yung mga plano mo sa buhay, kinukontra ka nila. Maging matalino ka this month of May. Kailangan yung mga taong yon na pinagsasabihan mo ng plano mo, especially ng pangarap mo, hindi ka nila kukontrahin. Kasi yung way nila na ganyan is parang evil eye yan. Kinukontra nila yung mga plano mo sa buhay. So maging
maging matalino ka. Spend time with someone na alam mo na i-boost yung energy mo. Yung, tawag dito, i-boost yung emotion mo. Hindi yung, parang pahihinain ng loob mo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!